aming kooperatiba. So, meron po kaming cooperative ni na Ma'am Maraya, ni Ma'am Joanne, ni Sir Romel, ni Direktor. Yan. Ang mga MCOOP po namin ay ang mga empleyado ng CDA ng buong Region 4A. Ano po? So, meron po kami kooperatiba at ako din po ang treasurer. Yan. So, pag ako ay lumipat na ng government agency, bibitawan ko na po ang treasurer kasi bawal na pong humawa. Kasi ang amin pong regular members, ang aming mga regular members ay mga empleyado ng CDA. So, magiging associate kami kapag kami ay nag-retire, lumipat sa ibang government agency. At ang mga associate, bawal humawak ng position sa cooperative. Okay, so magiging treasurer na ako. Magre-resign ako as treasurer. So, ako din po ay treasurer ng co-op. Is to ensure that all cash collections are deposited in accordance with the policies set by the Board of Directors. So, himayin natin ito. Ano po? So, dito po ba sa Bundok Peninsula, ano ang pinakamalapit na bangko bukod sa nakita kong land bank? May mga rural bank? Wala. QCRB. Dito lang po sa bayan. Sa amin po ay San Francisco. Tayo. Meron din po. Entrepreneur. Unisan. Baba din. Sa ano pa? QCR. Kaya sa Makalelon. Meron mo dito taga Makalelon, agricultural? Oh. Ayan. So, meron kaming napuntahan sa Makalelon. Ano po? Yun nga, may problema yung kanilang cooperative. At ang isa sa mga naging dahilan ay malayo nga daw po yung bangko. So, kailangan pa daw bumaba ng gumaka para daw makapag-deposit po ng kanilang pera. Ano po, sa inyo po bang cooperative? May polisiya ba kayo na lahat ng nakolekta ngayong araw, i-deposit kinabukasan? O lahat ng nakolekta ngayong linggo, i-deposit sa biyernes? Meron ba kayong ganon? O lahat ay nakay-treasurer lang ang pera? Treasurer lang po. Sina? Wala na ibang mic? Ayun. Tingnan mo nga, Arik, mas maganda. Tama ko yung bigay ko dito. Ayan, parang mas maganda to. Okay, to. Ano ang policy? Share mo sa ibang taga-Bundok Peninsula. Sa amin po ay ang dinideposit po namin yung additional na share capital ng mga member. At ito po ay dinideposit namin pagdating ng by month po. Kasi malayo nga po ang Moranay. Pati saan kayo, ma'am? San Francisco po. San Francisco. Ba't ayaw niyo dito sa land bank, Moranay na po, ma'am. Halos Moranay wala, po. may bangko po doon. QCRB lang po kasi ang bangko ng San Francisco. So, mula na man po ang inano sa amin ng co-op. Opo. So, ayan, sobrang lakas naman ito. So, ayan, so ang inyong pong cooperative, yun ang naging problema nga po dito sa mga cooperatives dito sa, yun nga po, malayo. Ano po, kasi nga malayo yung bangko. Alam niyo ba yung mga cooperative sa bayan, ano po, ay, kung ano yung dineposit ngayong araw, dinideposit, kinabukasan. O kung ano yung dineposit ng Monday to Thursday, i-deposit ng Biyernes. Or, halimbawa, ngayong araw, meron silang maximum amount na halimbawa, pag nakakolekta ka ng 15,000, i-deposit mo na iyan agad. Or kinabukasan, pag may cash on hand ka na, 15,000 or depende po sa ano. Ang tawag po doon ay materiality. Yung malaking bagay po sa kanila. Ano po? So, yun po ang kagandahan natin sa kooperatiba. Ano po, kanya-kanya po kayo ng paggawa ng polisiya, ng diskarte, kung paano nyo po gagamitin ang inyong mga policies. Ano po, so pagandahan kayo ng polisiya, ng pa-creativean po kayo. Ano po? Ayan. So, pag-aralan nyo po kasi malaking bagay, parte po ito ng internal control ng inyong operations, yung mga cash on hand na papasok po sa inyo, paano nyo po yan
ilalagay sa bangko. Have custody of all the funds, the securities, and the documentations relating to asset, liabilities, income, and expenditures. Ayan. Ang inyong bang cooperative ay mayroon ng resibo o invoice? Yes Meron na po. Ilang booklet ang pina-approve nyo sa BIR? 25 booklets. Dito? 25 din po. 25. Okay, so very good. So yan, si treasurer, basta't may na-receive siyang pera, ni piso, ni 5 duling, ay kailangan niya po iyang resibuhan. Kayong mga members, halimbawa kayo ay nagkapera, nagbigay kayo, nag-deposit kayo sa inyong cooperative ng additional capital. Ayan. Ang gagawin niyo po dyan ay hihingi kayo ng resibo. Kasi ang resibo ay patunay. Ang galing niya, ma'am. Ebidensya na may inihulog ka at mayroong kang ang cooperative ay may natanggap ng pera. So, ang share capital sa cooperative, kung gaano kadami ang inyong share capital sa inyong cooperative, yun po ang inyong makukuha. Huwag naman sana na kayo ay mag-withdraw na sa inyong cooperative. Ano po? So, for example, yung aking nanay, ayan, ang aking pong nanay ay nagtatrabaho sa DAR, Lipa, Batangas. Ako po taga Batangas. So, simula 1989 hanggang 2022, siya po ay naglalagay o nagbibigay ng share capital sa kanyang cooperative. At dahil siya ay magre-retire na, kinuha na po niya ang kanyang capital sa cooperative. So, nakakuha siya ng 99,000 sa buo. So, imagine yung dalawa-200, 300, nahulog buwan-buwan. Ay after several years ay lumaki na ng ganoon at na-withdraw niya nung nag-alis po siya sa cooperative kasi siya ay magre-retire na kasi bawal na maging miyembro ng co-op kapag hindi nagtatrabaho sa DAR. Okay? So, ayun po. So, mamaya po, mas marami pang example na ibibigay ko sa inyo sa bawat presentation po natin. So, si treasurer, sabi niya, Ma'am Alaysa, 25 na booklets ang pina-approve namin sa BIR. At, may sample kayo dyan, ma'am? Dala niyo? Wala. So, 25 booklets, ma'am, ang aming pina-approve sa BIR. Ayan. So, ang booklet na 25, ang gagamitin niyo muna ay isa. So pag naubos yung booklet number 1, ang ginagawa po dyan ganito. Diba may 25 booklets na deliver sa inyo si printing press. Sino printing press nyo? Mayo. So dapat accredited din nyo ng BIR. Okay, so okay tayo doon. 25 booklets yung pina-approve ni, actually kami yung po namin, si printing press na ang nag-asikaso sa BIRs. Parang may dagdag lang pa kaming 500 pesos. So sa halip na kami ang magpauli-uli sa BIR, meron na sila na po mag-aasikaso. Kasi yun ang mga yan, may mga liaison na po, sa BIR. So okay tayo doon. 25 booklets yung in-order nila. Pag dineliver ni printing press, yung 25 booklets, nanambera natin yan ng 1 to 25. So, yung unang booklet na mauubos, yun muna ang gagamitin. And then, pag naubos ang booklet number 1, anong booklet ang gagamitin? 2. Wag po kayong maglilikdang? Ano po ng booklet? Ayan. So, ang tanong, saan itatago ang mga booklet na hindi pa gagamitin? Sa office. Sa office. Yan. So, polisiya po iyan ng inyong cooperative. Pag-isipan nyo yan. Diskarte nyo yan kung saan ilalagay. Yan ba ay sa ilalim ng table na ganito, o kung may vault po kayo, dun po ilalagay, o cabinet na may lock. Yung mga ganong technique, akala lang po natin ay simple, pero malaking bagay. Kasi po, minsan,
nagagamit ang resibo ng kooperatiba para, halimbawa, hihiramin ng isang miyembro ang resibo ng kooperatiba. Akala ng buyer ay para sa co-op po yun, o sa co-op papasok ang pera. Yun pala ay sa sa member na nanghiram ng resibo kay treasurer. At si treasurer, hindi nyo dapat ipahiram ng inyong resibo. Ano po? So, kayo po ang may karapatan po diyan. Okay? Monitor and review the financial management operation of the cooperative subject to such limitation and control as may be prescribed by the Board of Directors. Maintain full and complete records of the cash transaction. Ayan. So, dapat, kapag in-audit kayo ng audit committee, ayan, ang ating mga audit committee, kasama din yan sa ino-audit nyo ang treasurer. Pwede kayo maglagay ng policy na magkakaroon kayo ng surprise audit. Pwede. Ano po? Sa gobyerno po, nangyayari po ang surprise audit. May kwentong ganun. So, ako po dati talaga, na-hire ako as, ang first is accountant po talaga ako ng CDA bago ako naging CDS o naging field worker. Ayan. So, ako ang main, parang ako yung mismo kakontak ni COA. Kasi ang nag-audit sa gobyerno is COA. So, may kanya-kanya kaming COA. So, sabi ni COA, Miss Eliza, kami sa next week ay pupunta sa sa Quezon City, may seminar kami. So, hindi kami makakapasyal sa CDA. And then, dumating yung week na yun, napakaaga po, sila po ay naandyan. At ang sabi, ang kanilang for audit ay si Tahera. Ano po? So, kailangan dun sa audit po nila makita na yung collection ng cashier ay balanse. And may marami po sila mga checklist. Pwede po kayong gumawa ng mga ganong checklist para hindi mahirapan si audit committee na mag-audit sa inyong mga operations. So, ayun, ino-audit po nila ang mga kahera po ng gobyerno. Napakahirap po gumastos ng pera ng gobyerno. Lalo po na ganitong program, for example, CDA, kasi ang CFIDP is CDA Sino namin, ka-partnership namin government agency? PCA. So, CDA, PCA partnership. So, ang mag-audit sa amin, hindi lang COA ng CDA. COA na PCA. So, dalawang COA team ang mag-audit. So, kailangan ay tama ang mga gagawin naming mga policy, programs, kung ano yung nakalagay na CDA, PCA na trainings, yun dapat yung i-conduct namin at dapat a-attend kayo. Kaya kahit mabagyo kahapon sa Laguna, kami ay unti-unting tumaas dito sa Bondok Peninsula para makonduct ang training. Kasi po, itong hotel ay baka nakapamili na ng mga ingredients. So sayang. At para mairaos na nga po natin ang training kong ito bago din ako umalis. So, yun. Ate. So, yun ang sinasabi. So, complete record of all cash transactions. Yung mga resibo na in-issue, di ba? Resibo po yun. May white at saka duplicate copies. Ano po? So, yung white na papel sa resibo, kanino po yun mapupunta? Yung white na nagbayad. Very good, sir. At yung tirang isang kopya, yung duplicate sa co-op, ano gagawin ni co-op? I-re-record. Very good. So, yan mamaya ang mga matututunan nyo po sa ating training. Ano po? Ito ay kwentuhan lang. Kukwentuhan ko kayo ng mga operations. I-share ko sa inyo ang mga basic pong knowledge po sa cooperative at sa practice din po namin. Ano kaya kami nagko-co-op? Is para ituro din namin o ma-practice po namin sa sarili namin kooperatiba kung ano ang tinuturo namin sa aming mga kliyente. Okay? Ayan. Okay.
So, kasama dito sa cash transactions, yung mga deposit. Deposit slip po natin sa bangko ng kooperatiba. So, sabi nyo, every Monday to Thursday, yung lahat na nakolekta, i-deposit sa bangko. So, yung deposit slip, yung patunay na kayo po ay nakapag-deposit sa inyong cooperative, sa bangko ng inyong cooperative, ay kailangan ding itago ng ating mga treasurer. So, pwede nyo po iyan isama sa audit nyo, mga audit committee. Okay? Next. Maintain a petty cash fund and daily cash position report. So, pag sinabi natin petty cash fund, lahat po ba dito ay mayroong petty cash fund? Wala. Meron po, ma'am. Okay. So, ano ba ibig sabihin ng petty? Maliliit na gastusin ng ating kooperatiba. Ano po? So, for example, kayo ay magpapanotaryo, magbabayad ng COC. Ayan. So, dapat po ay sa petty cash fund nyo po iyon i-charge. So, sa inyong cooperative, magkakaroon po kayo ng polisiya. Ayan. Magkano ang petty cash fund na dapat meron ng ating kooperatiba? Magkano halaga ang pwedeng i-reimburse sa petty cash fund? Halimbawa, 2,000 ang inyong petty cash fund. Kapag ka ito ay 50% na o 75% na, kailangan nyo na po i-replenish o ibabalik. Ano? Sa parang bibigyan ulit ng karagdagang pondo ang petty cash custodian. Sino ang magiging petty cash custodian? Siya ba ay si treasurer din? Yun. Sino ba lalagay yung polisiya sa inyong cooperative? Ayan. Pwede kayong mag-take down ng mga notes kung ano mga policies na pagkatapos ng seminar is pwede niyong ilagay sa inyong cooperative. Daily cash position report. Ano ba ibig sabihin ng daily cash position report? Beginning plus receipts minus deposit. Ano? Magkano ang pera ko ngayong, ano araw ngayon? September 3? Ano ang mga dumating na pera? At ano yung mga lumabas? At saan mo din deposit? Ano po? Ending balance. And then, the following day ulit. Daily cash position for September 4, 2024. Pag bago ang cooperative, for sure, wala pa kayong masyadong mga dokumento sa inyong cooperative. Pero pag matagal na ang inyong cooperative, maniwala kayo, ang dami nyo na pong documents. Ano po? Ayan. So, kailangan din maayos ang mga documents nyo. Hindi yung patapon-tapon. Ano, pawala-wala. Kasi dadating ang panahon, kayo po ay mag-withdraw na o ayaw nyo na sa co-op, magre-resign na kayo. So, may papalit na bagong officer. So, para naman maayos yung transmittal nyo ng mga trabaho at mga dokumento, kailangan po ay maayos. Kasi baka kaya walang gustong umupo. Ano po sa posisyon na iniwan nyo o iiwanan nyo kasi hindi maayos ang records. Ano, ang gulo. Ay, ako, ayokong sabihin ng bagong ano po, no? Perform such other functions as may be prescribed by the bylaws. So, tingnan niyo po sa inyong mga bylaws kasi baka ang inyong mga director nung ni-register ang inyong cooperative ay may dinagdag pa na mga function o mga kailangang responsibilidad na gawin ang ating mga treasurer. Ano po, pag sinabi pong bylaws and articles, pwede po iyang amendahan. Ano ibig sabihin ng amendahan? Baguhin. Babaguhin, dadagdag, ibabawas. Ano po, at paano po kayo makakapag-amenda? Saan po kayo pupunta? CTA. Ano, so panibago na naman pong proseso. Ano po, pupunta po kayo ng Kalamba. Ayan. So, kaya kailangan pag mag-a-amend kayo, lahat na lang pwede nyo i-amend ay ipunin nyo na para po isang ikot na ng papel. Isang puntahan na sa Kalamba. Okay? So, tignan nyo, baka may mga other responsibilities pa po
kayong mga treasurer. A bookkeeper. Okay, sino dito ang bookkeeper?